Mga kapatid, ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pandasal lang gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Sabi ng pasyon yun eh. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng kagamit-gamit mo na. Yun. Pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9:10 yun. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yun. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng 40 araw, 40 gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod, kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wisyo final, paano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo, hahatulan ka. Pag namatay ka na, tapos na yung paggawa mo. So yung nakasulat dun sa aklat ng buhay, kung ano-ano yung pinaggagawa mo habang buhay ka, yun ang pagkukuhanan ng hatol. Kahit manalangin ka ng manalangin ng iba, magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na. Wala namang corruption doon. Wala naman doong lagayan. Hindi ka pwedeng maglagay para, isingit mo naman ito dyan. Walang ganon. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo, samantalang nabubuhay ka, hindi mapapalitan na yon. Yung ngayon ang pagbabatayan ng hatol. O ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal? Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi mare-record yon. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yung lahat ng kabutihang ginawa mo, yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka. Pero kung ang nakasulat doon, araw ng Lunes ng babae ka, araw ng Miyerkules naglasing ka, araw ng Huwebes binugbog mo yung asawa mo, tapos nagsugal ka naman, nagdrag ka nung Biyernes, tapos Linggo, pumunta ka sa simbahan, saka ka nagkurus-kurus, mas marami yung pinaggagawa mo kawalangyaan, hindi na mababago ng misa yon. Hindi na mababago yun ng dasal ng mga tao kahit ilampung taong ka pang ipagdasal. Kasi sabi nga ng Biblia, record na yun sa aklat ng buhay. At ang sabi ng pasyon, walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Kaya kailangan magsimpan na tayo. Buhay pa tayo, magsimpan na. Samantalang may hininga
at ikay nabubuhay pa. Yun. Naunawaan mo sana, kapatid na John. At ang tanong, saan napupunta yung patay? Yun ang kanyang tanong eh. Saan napupunta ang patay? Basahin natin ang 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yun, yung alabok, uuwi uli sa lupa, matutunaw yung iyong katawan. No? Matutunaw yon. Tapos, yung espiritu ng buhay na inihinga sa ilong, babalik yun sa Diyos. Pagdating ngayon ng paghuhukom, bubuuin uli yung katawan mo. Check inside. Bubuuin uli para humarap ka sa paghuhukom. Bubuhayin ka uli. Basahin natin ang Ezekiel 37:4. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yung palang mga natunaw na mga parte ng katawan, mga buto, litid, ibabalik ng Diyos. Babalutin ko kayo uli ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. I-reconstruct ng Diyos yung ating katawan pagdating ng paghuhukom, sa kakaharap sa paghuhukom. Nasa pasyon din yun. Ganito ang sabi noon. Ay ano'y kung mailagda ng anghel ang gayong wika, magbabangon alipala ang lahat ng taong madla na nangamatay sa lupa. At kahit mga walat man, buto natin sa katawan, mag-uuling magkapisan, ano pat di magkukulang ng anumang kasangkapan. Ayon, mauuwi uli yung mga buto, magkakasama-sama uli. Pagkatapos, mabubuhay ka ngayon. Ano mangyayari? Ang lahat ng kaluluwa, papasok kapag karaka sa katakatawan nila, magpipisat magsasama sa tuwa o pagdurusa. Ayon, sa balye ni Hosapat, hihipan niyang pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Ayon, ang sabi ron, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, ang katapusan niya, ang paghuhukom. Kaya, yung patay, pag namatay na, final na yon. Nakatapos ka na, kumbaga sa isang kurso. Malalaman mo sa paghukom kung papasa ka, kahit pasang-awa, pwede siguro. Pero kung babagsak ka, malalaman mo ron. Tapos, bago dumating yon, kung patay ka, bubuhayin ka uli. Pagtudugtungin uli yung iyong katawan, at saka kahaharap sa hukuman. Hindi na kailangan ng patay, ipagdasal pa. Yung buhay, ipagdasal natin na sana magbagong buhay, tulungan ng Diyos, magpakabuti. Pero yung patay na, walang tayong magagawa. Nakarecord ng istorya niya, bubuhayin siya mag-uli doon sa paghuhukom. Sana naunawaan mo, kapatid na John. Salamat po. Punta po tayo ng Masbate City. Nando si